So hello guys, ito nga yung mga naging ganap nung araw ng Raksha Bandhan kahapon. So ayan, so unang tinalian ni sister-in-law ang aking asawa. Although guys, sila naman lang, dapat lang talaga ang si sister-in-law lang naman talaga tsaka si mister ang magbaband. Kasi sila yung brother and sister. So itong Raksha Bandhan guys is for brother and sister lang dati. Pero ngayon halos lahat na gaganyan. So, pero, ang kapatid na babae lang ang magtatay sa'yo. Yes. So, nalilito ako dati dyan, guys. Kala ko, magpapalitan sila magkapatid. Pero, ang sister lang pala ang magtatali. Hindi pwedeng magtali ang lalaking kapatid sa kanyang babaeng kapatid ng yan nga yung parang bracelet, guys. So, sa akin, sister-in-law, after nga ni mister, doon ako tinalian ni sister-in-law sa aking churi or yung aking bangles. Doon niya tinali yung bracelet. Then after that, nakita niyo naman sa video, ayan, ganyan yung ginawa niyang may nilagay muna sa noo. So pati si Jess nilagyan niya. So sabi ni Mr. Jan, dapat nga daw silang dalawa lang ang nagganyan. Pero bakit halos lahat kami nagganyan? So, halos lahat kami is tinalian ni sister-in-law ng bracelet except yung kanyang asawa. Kasi makikita nyo yan sa video guys, kahit ang papa niya tsaka mama niya is nilagyan niya ng bracelet. So, hindi ko ba alam bakit ganito nang nangyayari sa festival na ito. Hindi ko alam guys kung sa pamilya lang namin ng ganyan. So, si Jess nag-enjoy siya basta may sweet. Ang hiling ni Jess sa sweet kay Promise. Ayan, kita nyo naman halos nung nakita niya yung sweet, halos gusto niyang kumain agad. Si father-in-law na rin yung ginagawan ni sister-in-law. Ayan. Nakaisali na talaga sila guys. Hindi ko alam, nalito na rin ako dyan. So same procedure lang naman dyan guys ang ginawa niya sa lahat. Ayan, nakita nyo naman dyan sa sa video, no, kung ano yung pinagagawa namin dyan. So, after nga kami mag-lunch dyan, guys, yan muna yung ginawa namin. So, kami lang ang nag-celebrate ng Raksha Bandhan dyan, guys. Yung mga ibang kumakain lang, walang nag-celebrate dyan. Siguro, kasi dapat, guys, sister-in-law ang pupunta sa bahay kasi siya yung kapatid na babae. Kaya lang nga, yung pamahiin niya kasi, sinusunod niya yung pamahiin na hindi dapat daw siya pumunta sa bahay namin hanggat hindi pa natatapos yung 3 months nung pagkamatay ng lola nga nila, diba? So, habang nagre-ritual nga kami dyan, guys, is tumawag yung pinsan ni mister sa mother's side. Ayan, nakita nyo ba? Hawig ni mister yun, no, yung nasa video. Ayan, so, next naman is turn na ni Mami G. So, ayan. So, sa bangles din itatali ni sister-in-law yung kanyang, bracelet. O, diba? So, kay mister, doon sa kanyang, kamay, right hands dapat. Pati kay Papa G, sa right hands ni Papa G. Kay Jazz, yung parang relo, sa right hands dapat itali, hindi sa kaliwa. So, ang daming dito guys sa India, festival na nangyayari. Sa totoo lang. So, dahil sa festival na ito guys, alam niyo bang isang buwan kaming hindi kumain ng manok tsaka itlog guys. So, bukas guys, pwede na kaming kumain dahil tapos na ang Raksha Bandhan. So, ayan na nga guys, after nga kami tinalian ni sister-in-law, nag-abot sa kanya si Papa G ng 1,100 or 1,100 rupees sa kanilang pera. Then, itong si Mr. tinatanong ko kung magkano ang iaabot ko sa kapatid niya. So, hindi ko narinig yung sinabi niyang 500 lang pala. So, ang dinukot ko is 2,000. Ayan, kinuha na tuloy niya agad-agad. Kaya tumatawa siya dyan. So, kasalanan ni Mr. Mabuti na lang may dala akong pera that time, guys. So, dapat pala may butal. So, bali dapat is 2,100 ang iabot. Yung butal is 100. Ayan. So, tuwang-tuwa naman ang sister-in-law ko. Pero, pagkaalis namin dyan, guys, inabutan niya rin si Jess ng 1,100 rupees. So, ayan lamang, guys, yung mga naging ganap. Thank you.